Yo, what up? Sound check, it's been a while. Kamusta po kayong lahat dyan? Mapagpalang araw sa inyo. Tanghali, gabi, or hapon. Katulad nito hapon pero may araw pa. Dito tayo ngayon sa bansang Chile, nakaangkurahe. At ngayon ay 25 ng December. Dito sa Chile dyan sa atin ay madaling araw ng 26 na. So almost 11 hours ang diferensya ng Chile, South America sa Pilipinas. So kamusta po kayong lahat dyan? It's been a long time since last time na gumawa ako ng vlog na ganito, yung kwento na walang ginagawang trabaho at hindi nagbo-voice over. So yun lang, na-inspire lang ako dun sa pinanood kong mga content creator foreign, no? Yun nga, pagka ang topic nila ay tungkol sa buhay, okay, sa trabaho, kasi tayo ay isang OFW, malayo sa pamilya. Sad to say, pero ito talaga yung pinili nating career, or ito talaga yung ating tinatahak, yun yung Tagalog ngayon, tinatahak na landas. Kaya as much as possible, kapag nandito tayo sa sitwasyon na ganito, hanggat maaari ay pagbutihan natin yung ating trabaho. Kaya sinasabi ko sa inyo, maraming mga bagay na tinuturo si Kuya na simula pa dati, long time ago pa, mga nakaraang mga taon pa, ganun pa rin hanggang ngayon ang tinuturo ko sa inyo. Hindi pa rin nagbabago. Matuto tayong i-upgrade yung ating mga skills, especially dun sa mga tropa natin na beginner, yung handa rin na suungin yung mga ganitong klaseng hamon ng buhay para umangat at umasenso ang ating mga pamilya. So well, masasabi ko na stepping stone yun. Hindi ito pang matagalan. Kumbaga magkakaroon din tayo pagdating ng panahon na masatisfy na tayo dun sa ating naipon, di ba? Pwede na tayong maglaylo sa ating paglalayag, ganon. Pero itong video na to ay hindi ko tutukuyin kung kailan yung darating ang panahon na yun. Walang ibang hinangad ang OFW kung hindi makapiling ang pamilya, lalo na sa ganitong panahon na araw ng Pasko. Tapos tayo ay nandito malayo, million miles away from home, sabi nga. So yun lang ang aking ini-explain sa inyo, na pagdating sa trabaho, mapa local man or mapa abroad, dalhin pa rin natin yung kasipagan. Wala namang ibang tutulong sa atin dito kundi sarili natin at yung kababayan natin or yung kapwa natin Pilipino. Kaya no hate po, yun lang ang gusto kong sabihin sa inyo. Magtulungan lang tayo, di ba? Ang tao nagbabago yan. Minsan ang tao binabago din yan kapag ka nagkakapera, okay? Kapag ka nagkakaroon ng rangko, di ba? Una natin yung 1, 2, 3, 4, ganun. Pero sa ating mga skill, hindi naman tayo nagbabago. Talagang sa dami ng pinagdaanan ng buhay natin, natututo tayong mag-upgrade ng knowledge at natututo rin tayong tumanggap ng ating pagkakamali at natuto rin tayong magpatawad, at the same time natuto rin tayong i-guide yung mga tao na nandoon sa baba. Lahat yun dapat matutunan natin. Okay, yung trabaho, sabi ko nga, kaya naman pag-aralan, okay? 'Di ba? Kayang i-improve, 'di ba? Yung ugali kasi nasa tao na 'yan. Kaya kung mabait yung isang tao, 'di ba? Huwag nating abusuhin. Okay, huwag nating abusuhin 'yon. Igalang natin sila at respeto. Para kung sakali dumating naman yung panahon, malapitan niyo sila, hindi man financially, 'di ba? At least kahit papaano is yung guidance na ibibigay sa inyo ng tao, malaking bagay 'yon, malaking factor 'yon. Napakarami nang naglayag sa mundo ng pagbabarko. Panoorin nyo dyan, social media, sobrang dami na. Iba't ibang klaseng mga content creator na katulad ni Kuya na Pilipino na talagang sumusubok din, di ba? Sumusubok din na pasayahin yung ibang tao, yung mga Pilipino to bring joy, sabi nga, at saka siyempre para na rin magbigay siguro ng inspiration at mabago rin yung mga buhay ninyo. Baga ganon. Iba't ibang klase lang ng ginagawang paraan. So ang gusto ko lang sa inyong iparating ngayong araw ng Pasko ay maging masaya kayo. Kung ano man yung meron kayo ngayon akapin nyo yan. Kung kayo ngayon ay kontento naman dyan sa pamilya ninyo, kasama ninyo sila, ang masasabi ko is it's better na mag-isip din kayo, di ba? Kung mag
maglalayag pa kayo or maglalantis pa kayo kung sapat naman, kung kaya naman, di ba? Pero kung meron kayong pangarap para sa pamilya ninyo, kasi ganito yan mga tropa, no? Explain ko sa inyo, kasi way back nung ako ay bata-bata pa, hindi ko rin naman iniisip, ni sa hinagap, hindi ko lubos maisip na mapupunta ako, mapapadpad ako sa ganitong sitwasyon. Pakita ko sa inyo, okay? Ayan, no? Nakaangkor na tayo sa mga kabaro kong sima, no? Bihirang-bihira din yung makakatsyempo kayo ng Pasko, katulad ng pinsan ko si John Alfred, shoutout sa'yo. Sailing sila, malakas ang alon kasi bad weather. Pero Pasko yun, di ba? Pasko din ngayon, nag-chat kami. So, syempre, swerte tayo. Lucky, pero mas maswerte tayo kung kapiling natin pamilya natin. Walang OFW ang naghahangad ng malayo sa pamilya, especially ganitong season, ganitong Pasko. At ganun na rin sa bagong taon, syempre. Kaya, pagkwentuhan ako sa inyo ngayon para mas maganda sana nga kung mag-live ako para makapagtanong kayo. Kaso yung interval ng oras diyan, umaga, halos tulog pa, siyempre puyat dahil Pasko kahapon diyan. So ngayon dito naman ay hapon rin, diyan ay umaga. So talagang pag nag-live ako, talagang walang makakapanood. So mapapanood nila late na. So hindi rin applicable para mag-live ako dahil wala rin makakapagtanong. So late na. Ayoko rin mag-live ng ganon. Tsaka, syempre, itong pagko-content ko or pagbibideo ko sa inyo, sa mga trabaho ko, yung mga nakaraan, nag-upgrade na tayo. Nandun na tayo sa Facebook. Kaya yung mga lahat ng tropa natin, napansin ko na hindi na rin nanonood sa YouTube ko, doon na sa FB ko mismo. Mas okay yun. Mas okay yun sa akin. Kasi ang hangarin ko lang naman, di ba, is makatulong sa inyo, mag-guide kayo. So, mas maraming nakakaabot at mas mabilis. Marami din nagsabi sa akin dati niyan na, sir, bakit hindi ka sa FB na mag-video? Sabi ko kasi pag sa FB kahit sino pwede manood sa'yo. Sa YouTube kasi bihira lalo na yung mga naka-data, birang-bira lang nanonood ng YouTube. Pero doon ako nagsimula, kaya ginagalang ko pa rin at nire-respeto ko pa rin yung mga YouTuber na tinatawag. So yun lang ang medyo mahangin kasi pagdating ng hapon medyo humahangin dito, pero dito hindi dito winter or hindi taglamig, sa gabi lang talaga mahangin. Okay, dito sa Chile kasi tapos na kalimutan ko lang, tiningnan ko na sa Google nung nakaraan kung anong buwan yung winter nila rito, pero masasabi ko na hindi ngayong December ang winter dito. So ngayon pa-summer nga ngayon o katatapos lang ng summer dito sa Chile, South America. Pwede nyo naman i-google kung sakasakali, pero subukan natin para baka sabihin niyo, baka sir hindi mo pa i-google, bibigyan mo pa kami ng problema niyan. So ito, i-google natin dahil may internet tayo, nakabili tayo sa Puerto nung nakaraan. So google natin para sa inyong at mga nagtanong or yung mga nagpapa-shoutout, google natin kung kasi marami nagsabi, sir, anong bansa kayo ngayon? Marami nagme-message sa akin. Alam niyo yun, yung tipong na nakaka-chat nila si kuya, nakakapalitan ng conversation. Sir, ang 10 bansa kayo, sir. Ang sarap siguro, sir, maging seaman. Sa una talaga kasi excited tayo Alam niyo, ang hirap explain pagka unang tapak sa barko or sa international na vessel na pangarap ng iba, especially yung mga graduate ng nautical at saka yung mga BSMT graduate, basta yung graduate ng Marine Corps, talagang masasabi na pangarap nila to Ang daming mga nasa Inter Island sa atin na nag-i-stepping stone na talagang pangarap to. Kaya hindi lang nabibigyan pa ng break kasi ang hirap talaga ng competition ngayon na pag-a-apply at saka kung ikaw ay beginner, ang hirap talaga. Kaya pag sinabi ko sa inyo na way nyo maging welder, maging fitter, napakabilis, subukan nyo. Maraming nagme-message sa akin yan. Long time ago, ayaw. Sabi niya, sir, gusto ko kasi magamit yung BS, gusto ko kasi magamit yung kurso ko, sir. O ngayon, nagbabalik loob na, gusto na mag-welder, gusto na mag-fitter para daw mabilis lang makasakay. Bakit dati hindi nyo ako sinunod, hindi nyo ginawa yung sinabi ko sa inyo. Tapos ngayon, babalik, di ba? Pero wala namang problema sa akin yan. Yun naman talagang masaya nga ako dahil nag-reach out uli sa akin yung tropa natin Pero ang masabi ko, kung dati pa, katulad ng mga nakasabayan na ninyo na nakausap ko dati, ngayon naka-4 na sakay na, naka-3 sakay na, kasi long time bago na yun Pero yun, nagregalo sa akin ng grinder yun, used na, pero kasi meron silang rewinding shop So shoutout sa iyo dyan, Aldrin yun, Bitoy, shoutout sa iyo dyan. So yun lang ang sinasabi ko. So tingnan natin si Google para maliwanag kung ano yung climate ngayon, yung klima ngayon, kung anong season ngayon dito sa Chile. Na-search ko na to nung nakaraan
Chile. Season of winter kung kailan. Tingnan natin. Eto. Ayan. June 1st to September 21. Yan ang winter ng ano. Oh, sabi ko sa inyo, ayan oh. June 21 to September 21. So tapos na nung June pa hanggang September. Ang haba din. June, July, August, September. So almost 3 to 4 months ang ano nila, ang winter season nila dito sa Chile. So tapos na talaga probably. Kaya medyo ngayon pagka ang ano nila ngayon, nung oras na ngayon, ang oras ngayon ay 8, biruin mo 8:17 PM na, pero still may araw pa. Ayan oh, makikita ninyo. Pinapakita ko lang sa inyo para kung sakaling mapunta kayo sa bansang ganito. Pero tayo tumatakbo, nakaangkurahe tayo mga tropa. Ayan, makikita nyo naman eh. So dito ako pumuesto kasi makakapagsalita ako ng medyo malakas at saka medyo maganda rin kahit paano, hindi sobrang lamig kasi malamig. Kung malamig dito, mas malamig sa akomodasyon kasi ano, bukas yung aircon natin. So yun lang ang sinishare ko sa inyo. Gawin nyo yung the best. Shoutout nga pala sa ito, number 1 top fan ko to. Talagang saludo ako dito sa tao na to, sa bata na to, dahil talagang kumbaga gusto niyang sundan din yung yabag ni Kuya Andy. So eto, kay Brother John Valentin San Pedro, lahat naman kayo napakadami, hindi ko na kayo may isa-isa, sobrang pasensya. Pero ito kasi talagang inadmire ko ang family nito, kasi family man ako mga tropa, mahal ko pamilya ko, mahal ko yung mga kapatid ko, mahal ko yan. So tingnan nyo, inadmire ko tong tao na to kasi talagang masasabi ko na ano to na ayan family man siya. So nakarelate ako diyan kasi meron din akong ano, 'di ba? May family ako, may anak ako lala at saka may babae ako. Yun, kaya ganito rin nakikita ko, ganito rin yung una akong tumapak ng ibang bansa, ganito. Biruin mo. Ewan ko, naikwento ko. 1 week old, I think yung babae ko, dumating ako. Umalis ako ng Pilipinas nung bininyagan siya. 1 week pa lang siya na binibinyagan. Kumbaga newborn yun, sa mga tuwid newborn baby pa sa. Tas pagpunta ko ng Japan, pag uwi ko 3 years after, hindi na nga ako kilala hindi na lumalapit sa akin sa airport. Although nakaka-video call ko siya that time sa Friendster, sa Yahoo Messenger. Pero nung sa airport hindi siya lumalapit. Pero makadade yon, yung bunso ko na yon. So ngayon ano na siya, dalaga na ngayon, ano na siya, 17 years old yun. Shoutout yan sa anak ko, sa mga anak ko, sa dalawang anak ko. Yun lang, relate ako dito. Kaya kahit pinatamang kayo, wala namang problema, basta piliin nyo. Eto maganda rin na twist, no? Tungkol pa rin to sa buhay natin, sa mga OFW. Sinabi ko na to dati, marami rin sa nagpapahanap, nagme-message, kuya, as a seaman o as a motivator, influencer, sabi niya sa akin, siguro naman meron kang mga kasama ng mga binata na mga seaman ng Pilipino, basta binata, pure po, yung hindi kasado, walang jowa, gano'n, kahit anong edad. Marami nagpapahanap sa akin na mga Pilipina, na mga babae, may mga OFW din. Sabi ko, hindi ko pa nasakop yung topic na yan kasi, pero ang masasabi ko lang, pinost ko na yun sa GC, tuwan-tuwa nga So si shoutout sa'yo, brother Vincent Palarion, yun, meron akong relative sa province na yun nga, nagpapahanap. Isa yun, nasa Manila sa ngayon yung babae. So sana mag-meet up sila. So 'di ba? Pero speaking of, marami na akong dati na nakausap na ganyan. Chief cook, kasi hindi sila nagkatuluyan. Chief cook namin na Ilonggo, nireto ko dun sa pinsan ko na taga Novaliches, so hindi sila nagkasundo. Pero yung nagkatuluyan, si Rosalyn Shoutout Malaysia at si Ricky Lumangkas, yung mesba namin. Kinasal na sila 2 years ago, I think, o 1 year ago, taga Batangas. Tapos OFW yung aking pinsan na si Rosalyn Valencia, yung nabubulol pa ako, naiilonggo ko. Tapos China yon, OFW sa China yon. Tapos nag-meet up na sila hanggang sa mga tuwid, kinasal sila dahil kay Andy, kasi tinulay ko sila kumbaga kasama ko yung mesman sa barko. So yun lang, halo-halo na yung vlog ko, kaya pagpasensyahan nyo na. Sa mga vlog ko ngayon, medyo hindi kayo makakakita ng mga tutorial ngayon kasi pinapalakas ko ngayon yung FB ko. Kaya kung sakasakaling mapadpad kayo sa akin sa FB, don't forget to follow my account, yung Kuya Andy Vlogs. Yun na yung legit ko kasi hindi ko na na-recover yung Andy Valencia. Kaya i-message nyo ako kung ano man yung gusto nyong tanong sa akin.
kahit ano pa yan. Ngayon, kung talagang kailangan na i-discuss ko sa inyo kung ano yung gusto nyo, kung gusto nyo magpaturo, kung ano diskarte sa trabaho, pwede yun. Pwede ko kayong gawa ng paraan ng separate video. Pero ang advice ko sa inyo, napakadami na nanonood ng video. Pagbigyan naman natin sila, panoorin nyo rin sila. Walang problema doon. Kay Kuya Andy, walang problema doon. Kasi si Kuya Andy, wala kayo naman makikita ng ibang nagbablog na Peter na tinuturo kung ano yung diskarte, paano makasakay. So most of them nagbablog tungkol na sa trabaho. Kaya doon pwede na kayo pumitas ng mga diskarte sa trabaho. Okay na yon. Kumbaga advice ko na yun sa inyo mismo. Kaya kasi si Kuya Andy, long time ago, dami na ng mga video sa mga bulk na ganito. Hindi naman ako nagbibideo dati kung hindi talaga kung hindi talaga kailangan. So kailangan lang talaga yun. Kaya ako nagbibideo na marami nagre-request sa akin. At the same time, yun yung naging motivation ko. So ngayon tapos na ako doon. Ayoko na yung video ng ganito. Hindi, ganito yan, ganito, ganyan. Ano na yun, pinapaubaya ko na sa kanila yun kasi marami na nagbablog. Kumbaga marami ng Peter na nagbablog. Hindi ko na isa-isahin yung mga yon. So ang mga advice ko lang sa inyo, kung kayo ay K-12 graduate naman, kasi dati high school graduate ngayon may K-12 na. So kailangan matapakan nyo yung senior high na tinatawag, grade 11, grade 12. Huwag na kayong magdalawang isip. Mahirap kumuha ng course ngayon ng 4 years to 5 years course kung sakaling hindi man kayo kumbaga hindi kayo buo, wala kayong financial, kumbaga wala kayong financial na panghahawakan or yung parents ninyo ay mahirap. Ang hirap tapusin ng 4 na taon, tapos pagkatapos niyo hindi nyo alam kung talagang uunlad kayo ng mabilis. Hindi ko naman sinabi na uunlad kayo ng mabilis kung maging simang kayo or OFW kayo. Ang sinasabi ko lang dito is pwede kayong mamili, di ba? Pwede kayong mag-isip kung saan kayo lulugar. Basta pagdating dito sa international, ipikit nyo yung mata nyo pag nasa go-sure kayo. Kasi si Kuya Andy, meron din talagang temptation. Mahilig kasi ako mga cup collector kasi ako, yung mga vintage cup, mga bago, mga New Era cup collector kasi ako, tsaka yung mga jersey, so mga shoes. Iwasan ko na nga kasi syempre meron pa tayong nag-aaral na mga anak So yun ang sinasabi ko sa inyo na masarap din maging OFW as long as na malinis yung kinikita natin pera para sa pamilya natin. Yun yung minomotivate ko. Ang trabaho, mga tropa, nandyan lang yan, hindi yan mauubos. Hindi kayo mauubusan ng sakay as long as na healthy kayo. Maganda yung inyong medical result ninyo is kumbaga wala kayong sabit. May sabit kayo, isa, dalawa, normal na yan, especially sa nagkaka-age na, diba? So lahat naman yung mga bata na sumasampa, kala nila hindi sila magkakaedad, magkakaroon din kayo ng edad. Ganyan din ako dati nung bago pa ako So kahit saan, nakita nyo, ang dami kong agency na hindi nagawa ng ibang mga Peter vlogger na na mga tropa natin. Ako napakadami ko ng agency kasi nga nasanay na ako ng palipat-lipat. Pero ngayon medyo pinipigilan ko na, diba? Pinipigilan ko na kasi hahabol ka ng malaking sahod. Pagdating naman sa barko, hindi mo alam, magulo pala. Maraming ganun. Subok na ako doon. Ang daming nagme-message sa akin. And then by the way, kung meron kayong mga problemang medical or tungkol sa health nyo, may mga problema kayo, tapos nagkaroon ng mga, wag naman sana, mga accident, message nyo lang ako kasi meron tayong attorney, may kumpare, may ninong na attorney yung anak ko, so sa Dole, so pwede tayong magpalipitan yan, may malalapitan tayo. So pagdating ng time na gano'n, pag uwi ko, mag-uusap kami, negotiate kami kung ano yung magandang gawin para maging maring consultants ko yan. So yun lang, message nyo lang ako private kung ano yung gusto nyong itanong sa akin. Kung nahiya kayo sa comment, pwede rin. Para sa mga nagtatanong nga pala, napakadali lang naman sumali ng GC. Kung nanood talaga kayo ng mga video ko, alam nyo, ang gagawin nyo lang is punta kayo Messenger or FB, Kuya Andy Vlogs, type nyo, tas message nyo ako, follow nyo na rin para kung sakali baka pag message kayo sa akin, syempre na-follow nyo kung sakaling nagpo-post ako. Hindi kasi ako nagpo-post ng mga video tutorial sa FB, sa YT lang talaga, sa YouTube lang talaga ako. Yung mga good vibes lang ang mga pinopost ko ron. Kumbaga hiniwalay ko yung trabaho tsaka dun sa vibes natin para sa personal na buhay natin. Halo-halo kasi yung pagbablog ko sa FB. Sa may kalokohan, di ba? Medyo may twist yung mga hilig ko, yung mga personal lives ko, pwede yun. Hindi ako nagtatago ng mga bagay na alam ko na pwede kong i-share sa inyo. Yun lang. Medyo mahaba na naman ang video natin. Sana may natutunan kayo. Uncut yung video natin, mga tropa. So, pakita ko lang sa inyo. Medyo padilim na. Ayan, pahupa na yung araw. Okay. So, ayan. Ayan, nakaangkurahe tayo. Para naman nakita ninyo na
swerte tayo dahil ngayong Pasko. Kanina nag-barbecue kami. Yung mga post ko sa FB, updated yan. Yung nagsasayaw-sayaw, yung nagba-barbecue, yung Christmas party. Yung iba, yung gay contest, nung ano pa yun, nung mga nakaraan pa yun. So ayan o, ayan o, mapapansin nyo, diba? O, lapit sa puerto. Swerte tayo. Pero probably, baka makapasok tayo ay January na. Kasi siyempre, holiday, Christian country din to. Espanyol din. Kumbaga, Christian talaga sila, Christian country. Kaya walang pasok. May Pasko din sila, may bagong taon, may Three Kings din. Kaya probably, baka January 7 na, sobrang tagal. Magkakaubusan dito ng ayan o, yung trabaho ko, linis na, wala na yung D-rings, mapapansin nyo. Yun ang trabaho namin. At saka for info, sa susunod, iba-vlog ko sa inyo yung experience ko naman dito kasi medyo matagal na rin ako hindi nagkaroon ng ng kasama na body na riding Peter. Meron ako ditong tropa, riding Peter. Kung sakali susunod, iba-vlog ko, nakasama ko siya. Kaso medyo, siyempre 16 na kasi yun Ukrainian, ang tagal niya rin hindi nakapagbarko. Sa susunod ko na kukwento sa inyo yan sa next vlog. So yun lang, salamat sa inyong panonood. Mabuhay po kayo. Mandirigmang Marino, Kuya Andy Legacy. Brrr!